party to be special. Well, I know a good place. You can celebrate your birthday party there. Princess, gusto niya mag-sorry sa'yo. Bakit hindi po siya yung lumapit sa akin ng personal para mag-sorry? Ano, ganyan talaga kayo mga laking city jail? Kailanman hindi ko kinahanap doon ako lumaki. Di tulad mo. Mas malala ka pa sa mga sinasabi mong kriminal. Kanina pa akong titimpi sa'yo. Tama na! Anak, are you okay? Don't you dare hurt my daughter! Of course, I have to do something. I have to teach her a lesson. Libby? Ma? Ikaw nagsimula ng gulo? Am I late to the party? Ikaw si Miss D? Hindi ko in-expect na ikaw pala may-ari ng sports club. Kaya parang ni Raymond. Let's go. Divina, you've come a long way. I can arrange a get-together. I'd love that. Hindi pasmang dahilan ng panginginig ng kamay at paa. Mayroon kayong Parkinson's disease. Sabi mo, hindi mo ko iwan kahit anong mangyari. Hindi mo ko iwan. Lumalala ng tuluyan ang kanyang sakit. That's the reason I don't think he's fit to go to work. I'm so sorry. Diba, mababangga pa tayo eh. Tatabi ko muna. Alam mo, hindi naman natin kailangan sundan yung sasakyan kung gusto mo makita yung anak ni Charlene. Pwede naman natin siya puntahan sa bahay nila kung gusto mo. Sa tingin mo ba hindi ko inisip yun? Eh ano naman ang idadahilan ko kay Charlene at Raymond kung bakit ako nandun? Ayun na nga yung kanina ko pa tinatanong sa'yo eh. Ano ba yung dahilan? Bakit gusto mo makita yung anak ni Charlene? Ba't bigla ka na lang na-curious? Gusto ko lang siya makilala. Bakit nga? Dahil gusto ko malaman kung tama yung naging desisyon ko noon. Anong desisyon? Ano ba talagang ginawa mo? Yung anak ni Charlene at Raymond, hindi nila anak yung kinikilala nilang anak ngayon. Ha? Kasi anong pinagsasasabi mo? Hindi nila anak yung anak nila. Dahil akin siya. Anak ko siya, ako ang mami niya. Ako? Pinagtitripan mo ba ako, Kaz? Sabay kami ng anak ni Charlene sa kulungan noon. Ano yung ginagawa mo? Ibalik mo yung baby ni Charlene, Divina. Ako magpapalaki sa lecheng anak ni Charlene. Gagawin kong impyerno ang buhay niya, pagbabayaran niya yung kasalanan ng nanay niya. Ano? Hindi naman malalaman ni Charlene kung ano yung anak niya dito eh. Basta, ang anak ko ang papalakihin ni Raymond. Ang anak ko ang mabubuhay na parang prinsesa. Kakaloka. Bakit mo pinagpalit? Siniguro ko na magiging maganda ang buhay niya. At tama naman ako. Mayaman siya, nakukuha lahat ng gusto niya. Oh, pero magkalayo kayo. Malayo noon. Hindi na ngayon. Pero teka, kung anak mo yun na kina Charlene ngayon, nasaan yung tunay na anak nila? Nakalimutan mo ba? Di ba iniwan ko sa kulungan? Nasaan na kaya yung batang yun ngayon? Sa tingin mo, nandun pa siya sa kulungan? Ewan ko. Iniwan ko siya doon. Hindi ko siya binalikan at wala din akong balak na alamin pa. Baka nga patay na yun eh. Buti nga. At least nakaganti din ako kay Charlene. Lord, salamat po ligtas na si tatay. Handa ko pong kayanin kahit ano. Basta wag lang po siyang mawawala sa akin. Siya na lang po yung pamilya ko, Lord. Sarap!
Sana po, patuloy niyo akong bigyan ng tapang at lakas para kayanin ang mga bagong pagsubok na kakaharapin namin ni tatay. Parang wala nang katapusan ng mga pagsubok. Sunod-sunod na po eh. Bruce, sandali. Hinto mo yung sasakyan. Sana nga po kayanin ko pa. Pagod na po ako. Pero ayoko pong sumuko. Ayoko pong magpatalo. Princess? Ma'am Charlene? Princess? Ma'am Charlene?